kasama po natin ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo, ASEC Irene. Magandang umaga, Ms. Lenia and Migs. Magandang umaga din po sa natang sumusubaybay ng inyong programa. Opo. Siyempre, ang tanong ng lahat, pagkatapos po ng pamimigay dito sa mga tricycle drivers, no, kailan po ito magiging mas nationwide pa at kailan naman po ibibigay yung para sa ibang drivers po natin? Yeah, actually, Ms. Lenia, inupisan lang talaga natin itong mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region. And then after this, mamamahagi na rin po tayo ng tulong sa mga jeepney drivers, TNBS drivers, motorcycle taxi drivers, at iba pang mga super dito po sa National Capital Region. We're in close coordination now with the LTFRB para po sa listahan, and hopefully by next week, makapag-umpisa na tayo sa pamamahagi ng tulong. And then, after Holy Week, pwede naman po tayong lumabas na ng Kamaynilaan, pwede na rin po tayong mag-serve dun sa mga ibang mga super outside Metro Manila. Opo. So after Holy Week pa, yung outside Metro Manila? Kasi baka yung iba po umaasa na eh. Kasi nasa balita, laman ng balita po eh. Basta ang importante, Ms. Nina and Migs, nasa atin na yung listahan ng mga super. And then, immediately after that, ay magsasagawa na po tayo ng distribution. Tsaka ASEC one time. Of course, kasi baka mamaya pumila ko si Chuper 1, tapos umikot sa pila, kukuha ulit. Isang beses lang po. Right now, ito po muna yung ipinapamahagi natin ng tulong. But then, DSWD is closely monitoring the situation. Actually, we have the option naman to provide additional assistance or intervention kung kinakailangan. Okay, pero ito nga po ay para muna sa mga tricycle drivers as of now, and then eventually magiging nationwide pa kasi marami nga yan. And also para maiwasan siguro po yung sabi niyong mga paulit-ulit. Alam ko, di ba may listahan naman po kayo? So kung wala ka sa listahan, hindi ka makakakuha nitong subsidy na ito or cash assistance. Tama po. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers dito sa National Capital Region. Kasi when we had a meeting with the mayors, ay sabi nila meron na po silang mga listahan. Kasi itong mga tricycle drivers sa local government unit kasi kumukuha ng prangkisa o ng permit para po makapamasada. And then, simultaneously, nakipag-coordinate din tayo sa LTFRB para naman sa talaan ng mga ibang mga super. Kaya sabi nga natin, kung ano yung meron na available na list, yun po yung inuna natin. Kaya sabi ko nga po, after nitong mga tricycle drivers, sunod-sunod na po. Kasi as we speak, meron na rin pong mga listahan ng iba pang mga super na ibinibigay na po sa DSWD. Opo. Muli, ASEC, magkano po ang binibigay po nating assistance? Yes. 5,000 pesos po ito na tulong pinansyal. Tawag po natin dito ay cash relief assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Okay, and what about the fuel subsidy, ASEC Irene? Magbibigay rin ba tayo nito at nasa magkano? For that, Ms. Nina, we understand that the Department of Transportation will also issue a statement on the other interventions that will be provided by the national government. Basta po ang DSWD, ang ipinamahagi natin ay cash relief assistance because these drivers are treated as individuals in crisis situation. Opo, and sa inyo rin po ba, yung sakop nyo rin po ba yung sa farmers and fisher folk? Of course, iba rin po yung tulong para po sa sektor na iyan, pero nais po nating linawin na yung assistance to individuals in crisis situation ay para po sa lahat na sumasailalim o nakakaranas ng crisis ko. Hindi po natin tinitingnan ito per sektor. Kaya kung halimbawa, meron pong mga farmers na nakakaranas po ng crisis, maaari rin naman po sila na ma-serve under the assistance to individuals in crisis situation. Sa lahat, kahit kami ni Migs, kunyari we find ourselves in crisis, di ba? Pwede rin kaming mag-avail ng AIX. Tama po yan, Ms. Nina, kasi halimbawa po, hindi naman po natin hihingi, pero kung halimbawa meron po miyembro ng pamilya na nagkasakit, terminal illness po iyan, talagang na-exhaust ang resources ng pamilya, pwede po kayong lumapit sa DSWD at pwede po namin naman kayong tulungan for medical assistance. Magkakaiba po kasi yung mga circumstances na kinakaharap po ng bawat individual. Magkakaiba rin ng coping mechanisms at mga support services, kaya mahalaga yung assessment na ginagawa po ng ating social workers.
Okay, nako, maraming salamat. Asik Irene, alam kong busy po kayo, pero thank you for the time for being with us this morning, ngayong tanghali. Magandang hapon po sa inyo, Asik. Thank you, Asek. Maraming salamat din, Miss Nina and Mig, sa pagkakataon po na ito. Magandang umaga po sa inyo. Alright, maraming salamat at mabuhay po kayo, Asik Irene Dumlao ng DSWD. Ayan, thank you for your service, ma'am.